Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apulakay. Bigyan natin ng reaksyon mga kaibigan nitong yung kay Kupalugs na Alvin, diba? Tingnan natin yung mga inaldo nilawlaw mga kaibigan, kasi pinopromote nila itong mga kaibigan. Ito ang nila, ito ang tinatawag nila pandemonic hero mga kaibigan. Diyos ko, patuting talaga, oo. Diba? Unang-una, sino ba itong ba? Ayan, noong February mga kaibigan, 2017, Manila, Philippines, 'di ba? Ang sa kanila mga kaibigan is vigilante group ito mga kaibigan, 'di ba? The vigilante group whose members were nabbed last week for alleged involvement in the killing of drug suspects in Tondo, Manila was only accredited as a non-government organization for community services and not as barangay peacekeeping force. O yun. Sources from the Security Exchange Commission revealed yesterday that the primary purpose specified in the Articles of Incorporation submitted by the Confederate Sentinel Group CSG when it was registered on July 14, 2009. So ang papel lang pala nito mga kaibigan is to maintain feeding program and donate goods for children, prisoners, and indigents in Metro Manila. So kawang-gawa lang mga kaibigan, mga volunteer na kawang-gawa ito mga kaibigan. Yun ang niyan. A non-stock, non-profit organization with registry number, ganito, ganyan. CSG gave its headquarters address at Sitio Campo, Tandang Sora, Barangay Talipapa in Quezon City. The group incorporator, yun si Alvin Constantino, Charles Victoria, Marco Rapanilla. In the new document submitted on May 15 when the CSG named Constantino as a president, the source said nowhere in the document submitted by CSG does it the group could be tapped as peacemaker in the community or force multiplier. Sensya na mga kaibigan. nasa mid tayo mga kaibigan. Baka napanood na nitong ulupong na to mga kaibigan yung video na yung ginawa ko. Diba? Kasi nung araw mga kaibigan, Manila Police District Director Chief Superintendent Napoleon Coronel, kilala ng kuya ko to mga kaibigan ano niya to yung tawag nito, yung lakan niya to mga kaibigan kung di ako nagkakamali admitted during a press conference in Camp Crame that group was once accredited by the MPD Police Community Relation Group. So nagbigyan pa na ng accredited dati mga kaibigan, di ba? Ngayon wala na. However, he said the police became suspicious. So yung mga police mga kaibigan mismo nagduda na sa mga grupo na to when they received reports that the group was involved in several summary execution in Tondo. So mga kaibigan, masasamang budhi pala mga kaibigan yung mga tao na to mga kaibigan, di ba? Police na nagsasabi dito mga kaibigan, Manila Police District na. Kaya nilubayan sila ng MPD mga kaibigan. So lumipat naman yata sa QC naman to mga kaibigan, nag-ano-ano, di ba? They are mostly targeting rival groups, Coronel said, referring to other criminal syndicates operating in Manila. O di ba? Mga criminal syndicate pala to mga kaibigan, no? Ano kaya yung purpose ito mga kaibigan ng pagdikit ni Lawlaw dito mga kaibigan? Kasi ang tingin ni Lawlaw dito mga kaibigan, nabigyan ng award yung CSG ng nung 2019 ng QCPD mga kaibigan, na yung mga volunteer ganun yung award, pero hindi nakapangalan sa kanya, nakapangalan dun sa grupo, 'di ba? The source said CSG had chapters not only in Tondo but in also other parts of Metro Manila. During the police raid at the group's lair at the Aroma temporary housing in Tondo last week, one of the suspects, Manuel Murillo, admitted that they were taking orders not only from their commander Ricardo Villamando but also from Barangay 105 Kagawad. O di ba? Sangkot nga 'tong mga kaibigan sa kumbaga
pulis-pulisan mga kaibigan, yun yung dating nito mga kaibigan. Kaya panay ang dikit nito, panay ang volunteer, panay ang panay ang dikit sa mga pulis mga kaibigan para mapoprotektahan sila mga kaibigan kung ano man yung ginagawa nila. Kumbaga parang mga asset yung dating nito. Ganun yung nakikita ko dyan mga kaibigan. Di ba? Grabe talaga. Tingnan pa natin dito mga kaibigan. Tingnan natin yung nila, yung website nila mga kaibigan. Di ba? Home, yung mga services nila mga kaibigan, anti-crime. Hindi naman sila pwede dyan mga kaibigan kasi hindi naman sila hindi naman sila peacekeeping force mga kaibigan. Wala naman silang accreditation na sila ay pwede dyan makialam sa mga anti-crime ganyan mga kaibigan. Environmental, medical mission, relief, rescue operation, tapos gallery. Ito yung award mga kaibigan, 2019 mga kaibigan, sa NCRPO mga kaibigan, sa Bagong Diwa to, for having been adjusted as the most supportive CBO non-government organization in peacekeeping effort. Diba, this for Mario PCR actually National Capital Region Office, diba, para sa dali nila yung dito yung QCPD mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong nakita nila dito mga kaibigan, diba. Meron donate mga kaibigan. Bakit kailangan merong donation mga kaibigan? Wala naman yan sa incorporation nila mga kaibigan, diba, parang ganun. Diba, may donate mga kaibigan. Kung gusto mo mag-donate, ayan, hala, kaya naman pala tingnan natin yung mga picture mga kaibigan. Sino kaya itong general na itong mga kaibigan? Si Richard Gomez mga kaibigan, nakatanggap din ng award. Sino ba to? May mga nakatanggap ng award Ito yung mga nabigyan ng award mga kaibigan. Sino ba dyan? Yung mga nabigyan niya ng award, yung mga nakatayo sa likod mga kaibigan, pero yung mga bigatin, mga nakaupo sa harapan, di ba? Ayan yan mga kaibigan, bata ni Boy Abunda pala to. Ay, naku, patutig talaga. Ayan, nabigyan ng award, di ba? Ang hilig magpa-picture sa mga sa mga general, hindi naman mga general to mga kaibigan, mga colonel ang karamihan dito. Ranggong colonel ang mga karamihan na nandito mga kaibigan sa picture na to. Colonel ang nakikita kong ranggo. Karamihan, mga superintendent, di ba? Naalala ko nung araw mga kaibigan. Hindi lang ako kasi mahilig magpa-picture mga kaibigan Kung mahilig lang ako magpa-picture mga kaibigan sa mga general, sa mga kayang-kaya, pero hindi ko mahilig. Ba't ako papapicture ng ganyan, di ba? Kasi yung mga ganyan mga kaibigan, may mga purpose yan. Kita mo, nakaganon yung itsura, di ba? Siyempre hindi siya papansinin ng mga yan. Pwede yan, kakamayang ka lang. Pero yung kakausapin mo yan ng mga ganyan, ganito, ganyan, ako, hindi ka uubra sa mga yan. Di ba? Ano pa ba? Gallery, video, tingnan yung mga video nila mga kaibigan. Si Boy Abunda mga kaibigan, si Sex Bomb Dancer. Yan lang mga video nila. Diba? Ito yung mga grupo mga kaibigan ng ayan natin i-play. Tingnan yung gallery, pictures. Tingnan natin yung mga tulong o mga gamot, mga donation to mga kaibigan. Diba, pinapamahagi nila. Okay yan, wala tayong problema dyan. Diba, CSG talagang, ano kaya ang purpose nitong CSG na to mga kaibigan? Diba, bakit lumalabas ito ngayon na biglaan na baka tatakbo ito ng baka manok to ni gagawing manok ni Lawlaw mga kaibigan. Silang dalawa, magkaano sila ng party list sa mga kaibigan kasi namutawi na yan sa bibig ni Lawlaw mga kaibigan diba? Kaya sunod-sunod yung mga project nila, mga supot-supot na mga may naaamoy din ako dyan mga kaibigan, diba? Tingnan pa natin ibang litrato. Okay yan, yung pamimigay ng ganyan, diba? Puro donation yan mga kaibigan, sako-sako, nakasako ng ganyan mga kaibigan, na collection yan, na donation, tapos sila lang yung namamahagi, diba? QCPD,
RRMO, di ba? Pero yung kilala ko na na talagang mga batikang rescue dyan sa Tondo, mga kaibigan, yung mga tropa ng mga Biseo. Kilala ko yan, mga kaibigan, si Biseo. Kadikit ko yan Huwag na lang tayo magkwento. Yan ang mga sa Maynila. Mga medical mission. Okay yan, wala namang problema yan ganyan. Sila lang yung CSG, talaga yung mga uniforme talaga lagi yung yung talaga naman sa simbahan, namigay ng kaya mga laman nito, mga kaibigan, mga damit siguro yan, diba? Ayan, mga gamot, medical mission, okay yan, wala tayong dyan. Ayun, mga damit nga, mga kaibigan, ayan, kita-kita, mga damit, pinagsama-sama nila sa yung mga nakasako siguro yung kanina, mga kaibigan, mga damit, pinagsama-sama. Okay yan, Quezon City. Sa Quezon City sila nagpe-penetrate ngayon, mga kaibigan, kasi hindi yan sila uubra sa Maynila, mga kaibigan. Sa Maynila, ang sa kanila, vigilante group, mga kaibigan, mga hindi magagandang halimbawa, kumbaga, parang ganun ang grupo, mga kaibigan, na diba? Ayan, talaga nilagyan pa talaga ng namumulot sila ng basura. Okay yan, walang problema yan, community yan diba? Naku, nagpa-picture pa talaga yung mga pulis, sa mga Islam area, ayan, okay, sa Kulyat siguro to, mga kaibigan. Ayan, ang bigay ng mga sesto, mineral water, saka sesto, sa Inner Wheel Club of the Philippines, walang problema yan, basta yung mga namimigay ng ganyan, sa QCPD siguro to, mga to. Bata pa ito ni Boy Abunga diba? Dyan? Oo, namimigay, tumutulong kasi may mga nag-i-sponsor. Pero itong mga ulupong, itong mga ahas, mga kaibigan, yan daw ang pandemic hero, mga kaibigan. Ano bang ginawa niya nung panahon ng pandemya? Diba? Yung unang pagputok ng pandemya, yung maraming Pilipino na nasa laylayan ng lipunan ang biglang kinabahan. Diba na, saan tayo kukuha ngayon ng pagkain natin? Lockdown. Wala tayong pagkukunan ng pagkain. Isang buwan yun, maigit, mga kaibigan. Diba, hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang halos nagiging sitwasyon sa atin. Diba? Sino ang lumabas nung panahon ng pandemya? Unang araw, sino ang lumabas? Diba? Ang ating Apo Francis Leo Antonio Marcos. Talagang sinuyod niya yung EDSA. Talagang ang isip ni Apo Lakay natin, paano na lang yung mga taong nasa laylayan ng lipunan, yung mga umaasa sa paglilimos, walang katao-tao sa kalsada. Diba, nagpakain si Apo Lakay, namili, hanggang sa nagdesisyon na siya na talagang ituloy-tuloy na dahil nanawagan niya si Presidente Duterte. Diba, kung sino may mga busilak na puso dyan, yung may mga medyo may kaya na tumulong. Si Francis Leo Antonio Marcos, hindi lang pagtulong ang ginawa, mga kaibigan, kundi talagang kabayanihan talagang ginawa ni Apo Lakay natin. Diba? Itong mga grupo ito, mga kaibigan, panay ang dikit sa mga lespo. Kasi nga, may mga gawain hindi maganda, mga kaibigan. Kung parang parang katakutan sila, gano'n, ng mga bata-bata ng lespo. Gano'n yan, nagalawan yan. Hindi ba? Hindi naman sila listed ng barangay peacekeeping. Diba? Vigilante group pala ang sa kanila sa Maynila. Diba? Pakinggan natin, mga kaibigan, yung mga pinopromote ito ni Lawlaw. Tanong ako sa'yo personal. Ay, sige na. Apa. Naku, anak. Naku, Lawlaw. Mga style mo. Paano kayo na ikaw Talagang kabahan ka na. Dahil lalawlawin ka niyan, di ba? Imbis na bumango ka, ang baho mo na ngayon. FFCI pa kakalabanin mo worldwide.
didikit ka sa mga traidor. O sa bakit traidor ka rin siguro? Hindi, lahat ito. Siyempre, natitik ka na kay inay. At ikaw naman ay napaka-overwhelming naman sa puso namin. Hindi tayo na mga kapatid mo, ng tatay David mo na Tingnan nga natin mga kaibigan sa ano. Bukas pa tayo ng isang ano. Tingnan natin yung ano. Kaya kung binablog pa rin nila mga kaibigan. Real talk lang naman. Si Sir Alvin Constantino, bakit daw tayo apektado? Si Papa Trix mga kaibigan. Ano pala yan eh. Ang ano niya sa Maynila, vigilante group pala yan, Papa Trix eh. Yung mga inaano nyo eh. Yung mga dinidikit-dikitan nyo eh. Yan, naka 605 na yung ano ko. Yung viewer ko mga kaibigan, Ito, AC ikaw lihitimo. Talagang ano, Kuya Alvin Constantino, transporting vloggers. Talaga namang Spencer Lacalle. Talagang pinopromote nila mga kaibigan. Kabisot. Ako lang patumuting, wala kayong panama sa Apulakay namin. Pakinggan natin mga kaibigan, bigyan natin ng konting reaction. Kami ay tanggapin mo sa iyong puso na kami ay madikit sa pangalan mo na napakalinis. Ngayon, tatanungin kita. Madikit sa pangalan mo na napakalinis. Hindi malinis ang pangalan niyan, lawlaw. Diba yung grupo niyan, sangkot sa mga yung vigilante killing, mga ganyan, mga extortion, mga kaibigan. Imposible siyempre, ikaw ang presidente ng grupo. Diba? Imposibleng wala kang alam dyan sa nangyayari niyan, diba? Kaya nga lumipat yan ng QC. Marami akong basher ngayon mula sa tinuring kong kapatid. Okay? Marami pa tayong nabubulag na OFW. Lol, hindi kami nabubulag dito. Kitang-kita namin yung mga pinagagagawa ninyo. Diba? Kaya nga, bumabagsak na kayo, Kung kani-kanino na kayo dumidikit, may padikit kayo kay Mayor, may padikit kayo dito kay ganyan, may padikit kayo ganyan. Tapos, ito naman isa na to. Kung ano man yung plano nito, baka paplano to ng mga kaibigan, ng party list mga kaibigan. Lag-lag ito, sigurado yan. Sino ba yan? Iiwan mo pa si inay pag nabash ka? Ay hindi ka iiwan ni ina. Hindi niya iiwan si inay hanggat nag-donate. Siyempre, donation yan eh. Ang problema, law-law, pondo. Basta maubusan ka ng pondo yan. Bakit ko kayo iiwan dahil sa packship? Hindi ka iiwan yan dahil sa basher. Iiwan ka niyan pag wala ka niyang ma-donate. Yun yan. Bakit ko kayo iiwan yun dahil sa packship? Ang haba na kasamahan din, packship lang yun, iiwan ko pa kayo. Bakit ko kayo iiwan? Sino ang packship ka? Yung dahil basher, kami ngayon ng basher mo. Ang FFCI worldwide at yung mga top FLM dependent vloggers. Diba? Sinabong ka nga ni Boss Lee, wala kang magawa. Nilampaso ka nga ni Lady Amy. Ay, naku! Wawa batutang. Hindi, Al Pernell, muro kami Sir Alvin, alagaan mo si inay. Si An Ali, makmak pa shoutout din kami kay Sir Alvin. Eping Galios Rosalina. Kayo. Andiyan natin si Nanay Rosalina. Hello po na. Yung mga nagmumurang kamya sa mga kaibigan, nagdadatingan. Nanay, Angel's Vlog, Ate An Ali, makmak pa shoutout din kami kay Sir Alvin. Eping Galios Rosalina. Nagmumurang kamya, nagpapachoutout. Hindi ka na mahiya sa balat mo. Salina Kreiner, Alpic Pernell, muro kami Sir Alvin, alagaan mo si inay. Siyempre, hibas-hibasi siya si Lawlaw. Naku, lawlaw na pala to. Ano ba naman yan? Titiisin ko na lang yung pagkalawlaw nito. Ano nga yan? Bata nga ni Boy Abunda yan, mga kaibigan. Ngayon, ano naman matrona naman ang ano niya.
kayong lahat. Aalagaan ko po kayong Kaya, lahat. ako, ayan, lahat tayo aalagaan ni Kuya Alvin. Napakasarap na mayroon akong tinatawag ni Kuya Alvin. Kaya, nawala yung Alam niyo, sino nag-message sa'yo kay Ali? Apo. Okay. At Ali, sorry kasi I want to meet you. Kuya Alvin? Ito Kuya Alvin daw. Hoy, ngak Diablo. Walang magagawa kahit sino sa gobyerno natin para tulungan ka dyan sa Malaysia once na nahuli ka ng Royal Malaysian Police. Wala kang kawala dyan, ngak. Siguradong oblo. Ang ano mo dyan, walang piyansa. Yan yung sinasabi pag nahuli ka dyan sa Malaysia, diretso ka sa kulungan, walang piyansa. Lahat ng iimbestigahan sa'yo paano ka nabuhay dito, sino yung employer mo, sino yung nagpatira sa'yo, ang daming sasabit na tao sa'yo dyan. Lahat ng dyan, iiwanan ka niya ni Lawlaw pagdating ng araw na yun. Ako, Inay, kailangan ko ng $2,000, Inay. $2,000, Inay. Ang hinihingi ng gobyerno. Di, kulong ka. Hanggang hindi mo nababayaran yung penalty mo, patay ka, hindi ka makakalaya. Pakinggan pa natin, mga kaibigan. So, ang kuya ko na, kasi Alvin, si Ali, anak, siya yung namulas siya, na nag Ay. Sinungaling ka, Lawlaw. Gumagawa ka ng istorya para sa mga ibang makakapakinig, ha? Namulestya si An Ali. Ulul, lulukuhin mo, lelang mong panot. 'Di ba? Si An Ali ay gumawa ng kaimuralan. 'Di ba? Nagpadala ng kay Sekyama, nagpadala ng mga hubad na larawan. 'Di ba? Para akitin ng isang apulakay natin, mga kaibigan. Kung hindi ka ba naman immoral kang babae ka, kang patutik. Tingnan natin kung ano sasabihin ito ni Lawlaw. Las. Dahil sa ginawa sa kanila, siya yung kinukwento ko sa yung OFW na yung mga nude photos niya pinagkalat sa SOCMED. Nude photos niya pinagkalat sa SOCMED. Paano nagkaroon ng isang nude photo? Saan nag-originate yung nude photo? Sino yung nagpadala ng nude photo? Sino yung gumawa ng kaimuralan? Diba? Anak ng patuting talaga, oo. Kasi, ito may mga kilalang mga pulis to, mga kaibigan, pero wala yung mga kaibigan, hindi yan papansinin, mga kaibigan, sigurado yan. Pagkatapos, naglaslas siya. Naglaslas daw. Naglaslas daw. Ang naglaslas, yung pag nilaslas, nagsisirita yung dugo, mga kaibigan. Yun ang paglalaslas, pero yung drama laslas lang yun. Over-exaggerated naman yung kwento mo, Lawlaw. Anak ng patuting ka talaga, oo. Naku. Baga, na-trauma po. Ayan. Na-trauma. Asa na ba yung patulpo mo, Lawlaw? Yun ang hinihintay namin, yung tulpo Talagang inip na kami yung patulpo mo Ba't hindi ka ba pinansin ni tulpo? Anak ng patuting. Kung sino-sino na ngayon ang nire-recruit mo dyan. Diyan mauubos yung mga nadali mong kwarta. Magkaroon ako sa lahat po ng ginawa ng hindi maganda nila FLM. Actually, Ayan, FLM mo yan, okay yan. Ganyan ang tawag mo, FLM. Inaulit mo yung tinawag mo lang hindi maganda si Apolakay namin. Talagang ako, sasabunin ka pa namin, lalo ibabaong ka namin kung nasaan ka nakatayo. Ngayon po tayo sa CIDG para po maging legal ang lahat po ng proseso para po sa lahat ng mga may complaint regarding kay Go! Asahan niyo po na tayo po mismo ang mga siwa upang siyasatin at i-check ang CIDG kung ano na pong aksyon ng kanilang ginagawa. Talagang siya daw yung mag-check kung ano yung mga aksyon gagawin ng CIDG at
Supremo pala to sa CIDG mga kaibigan. Siya yung magmamando sa CIDG. Papansinin ka ba ng ano dyan, ng mga gentleman dyan? I don't think so. Ito sa mga kaso na yan. Kanin po natin lahat ito sa legal dahil ito rin po ang nais ng ating pamahalaan at sa pamumuno ng ating Tatay Digong. Oh, nakikitatay digong ka. Eh, nung eleksyon, hindi ka naman tatay digong. Eh, grace po kaya yata nung eleksyon. Eh. Sabi kayo, parang ang dikit mo ng ano, ng tatay digong. Kung tatay digong ka, sana may maganda kang pwesto ngayon. Di ba? Wala naman eh. Eh, donation ka rin lang eh. Yun, Wow! Ang sarap sa puso ba? oo nga po. Ang sarap daw siya puso. Ano ang sarap sa puso? Ugok. Nakakakilabot. Tatay, Si Obarak mga kaibigan. Obarak, kamusta ka na? Alam mo ba, pinahulog ako pa talaga to para sa'yo, Obarak. Ay, naku, si Obarak talaga ako nandiyan po. Pati si Obarak mga kaibigan talaga, ano, pinaakyat nila kay Ngak-Ngak mga kaibigan kasi palubog na ng palubog yung mga nanonood mga kaibigan. Pakinggan pa natin ng konti. Kuya David 11 from USA. Dati ko magburahan tong dalawa na to. Ngayon eh, yung kakuya-kuya ka dyan. Law-law ka talaga. Kuya David, Miss Angie Hello, hello. Constantino. Yun. Ang tunay na bayani sa puso ko. Why? Naku, Tatay Nestor, meron na palang bagong bayani sa puso ni ano, ni Law-law. Naku. Papatulang ka niya, depende sa presyo. Yes, Hello yes, po, yes, Sir David. Kinikilig si Law-law mga kaibigan. Ay, naku, Diyos ko, por santo. Yes, it is my honor, it's my pleasure to meet Mr. Aldin Constantino. I'm so proud of you, what I hear about you and what I've seen in your humanitarian services. We are so proud about you. Thank you so much. Ano ba yung humanitarian niya mga kaibigan? Ilang yung humanitarian niya mga kaibigan, pero kung ikukumpira mo naman mga kaibigan sa kalibre ni Francis Leo Antonio Marcos at sa kalibre ng FFCI mga kaibigan, panis na panis ito mga kaibigan. Pulgasin lang yan. Salamat po, Kuya 18. Salamat po. Maraming God bless po. salamat. Palahin po kayo ng God Panginoon. bless, God bless. Salamat, maraming salamat. Salamat din. Kuya Takim, shoutout po. Maraming salamat sa inyong pagmakat kay Inay Si Daking yung mga kaibigan, andyan din. Merian. Sa pagpapakyat mo, first time ako nakakyat sa mansion mo. Naku, Ako, naku po, Mansyon sa Paso. 287,000 yung subscriber mga kaibigan. Ano, tapos 256,000 mahigit yung multo. sa long time, sa pagkatagal-tagal po na panahon ngayon lang po ulit kayo nakakit. Dati na po kayo nakakakit dito sa remember po nung nagtug pa tayo. And si Lon Kyle, ano, bumaliktad na ba to? matanda na nga ako siguro. Eh, matanda ka na talaga, Obarak. Ano ba, kinaano mo? Piling teenager ka na naman. Pero bumata po kayo sa inyong buhok ngayon. Bumata kayo sa buhok niyo ngayon. Oh, puto ng uuto mga kaibigan. Si Lon Kyle, inuuto ni Ngak-Ngak Hika. Bagay. Oh, bagay, kinukuha yung atensyon mga kaibigan. Bagay pa. bagay pa. Mahaba pa. Si 3 inches pala yung pinagsasabihan. Akala ko si Lon Kyle. Eh kung dati balahurain ito mga ano, di ba? Tapos ngayon, puta pare-puri pa. Batang-bata yung tsura mo, tay. Batang-bata. Puta mag-super chat ka naman. Magpadala ka naman, mag-sponsor ka naman. Magulang na si Obarak, hindi na yan magpapaano sa inyo. Akyat-akyat lang yan. Pero bumagay po. Ay producer ng isang ano yung
company mo, Kuya Dave? So I'm a producer director dito sa Rescue Production. I have Ano yung company mo? Ano yung ano mo? Yung pera ng mga nanay, hindi pa pa yata na ibabalik eh. one non-profit, yung Rescue Production. I produce the show dito sa United States from local artists from the Philippines, sa mga concert, indie film, at saka sa medical ako. I'm a script space. Indie films, ipakita mo yung mga ano, yung mga pinroduce mo, ilabas mo yung mga pinroduce mo ng mga indie films. Para naman, mapanood naman namin, o barak, ano naman ang tatuting naman, o. I still have my clinic, pero under operate na ng aking medical director. I'm no longer working. So I am unemployed. Very proud to be unemployed. Nagparinig na, oh. Eh, hindi na makakaporma rito si nga mga kaibigan ng sponsorship, unemployed na nga eh. Di ba, Makmak? Opo, eh. Kasino na lang yan. Ha? Kasi kasino ka na lang. Talaga yung namumutawi sa ano nilaulo mga kami kasi kasino ka na lang. Di ba? Para pag may bibenta kang lupa dito sa ano, sa Pilipinas, sabihin mo sa akin, may kami sasanla ka, mga gano'n yan eh. Ang gusto nito nilaulo mga kaibigan sasuggest sa'yo, magkasino ka na lang, baka ganyan-ganyan pa. Para pag nalulung ka, diyan ka atakihin nilaulo ng sanla-sanla, mga style niyan. Ganun na lang, kasi matanda na tayo. Pag-ibang na lang. Malibang-libang na lang. Ikaw, gano'n ka rin eh. Look at you. Look at you, lawlaw. Diba? Ikaw yung player. Ako naman, hintay lang din sa lagi. Kapag po natalo na kayo, Ayun, pag natalo na kayo, magsasanla na kayo ng gamit. Ganyan yung sugal mga kaibigan. Yun yung mga binabantayan nito ni Lawlaw mga kaibigan, lalo-lalo yung mga bago nagkakasino pa lang mga kaibigan. Dahil ako mga kaibigan, nung kabataan ko, nasubukan ko rin magkasino mga kaibigan. Ang tindi ng epekto mga kaibigan. Buti na lang nung kabataan ko pa ito na experience mga kaibigan. Isipin ninyo, ultimo sinturon ko mga kaibigan, binenta ko mga kaibigan. Diba? Isipin nyo, sinturon mga kaibigan ha. Sinturon ng daddy ko yung gamit ko mga kaibigan. 18K mga kaibigan yung sinturon, yung bakil ng sinturon mga kaibigan na ibenta ko. Diba? Ganong katindi yung kasino mga kaibigan. Lahat ibibenta mo, pati kaluluwa mo. Totoo yan mga kaibigan. Pag nalulung ka sa sugal, naku, huwag niyong gagawin niya mga kaibigan. Huwag kayo magsusugal kung maaari lang po. hindi niyo pong kontakin si inay. Ano na lang, nakatutok si ano doon nakatutok doon si ano si Ngak-Ngak mga kaibigan doon sa chat box sino kaya dito pwede kong i-shout out para mag-super chat. Ano lang ako rito, okay na dahil nag-live din ako kanina at ako nga gusto kong mamit si Mr. Alvin Constantino. Napaka-bless mo at saka napakaraming magagandang words ako narinig about you at always blessed na eto naman pakinggan mo naman, basahin mo naman yung yung kinasasangkutan ng mga issue ng Confederate Sentinel of God mga kaibigan na grupo nito ni Alvin Constantino mga kaibigan. Ay Philippine Star Global mga kaibigan kung saan vigilante group ang sa kanila ng Philippine Star mga kaibigan dahil sa involvement sa pagpatay sa mga drug suspect sa Tondo, Manila mga kaibigan, di ba? Napaka talaga. Di ba? May makilala kang katulad mo, Mr. Alvin Constantino, at natutuwa kami lalo na si Inay Marian at nako, Alvin, diyan ka na babagsak. Ilaw-law pa dinikitan mo. Ay, nako. Na nakasama mo sa mga proyekto mo at sana ay magkameron ng collaboration para sa pagkakaisa ng ating kapwa Pilipino. Ito pa tayo makatulong din sa ating bansa dyan sa Pilipinas. Mag-donate na kayo. Siyempre mga kaibigan, ito, si Obarak mga kaibigan, siyempre maglalabas na rin ng kwarta to, si Lawlaw, si Ann Ali, si MCM, saka si Evan Calius mga kaibigan, tapos sila Kramer,
Ito sigurado mga kaibigan, yung mga maglalabas ng mga kwarta, mga kaibigan. Kasi wala na ibang maglalabas ng kwarta dyan, mga kaibigan eh. Yung mga community planting, yung mga marami pa tayong project na gagawin. Siyempre si Lawlaw, kakausapin niya ngayon itong mga ano na to, yung mga traidor na mga ano. Siyempre, magbigay kayo. Sigurado yan mga kaibigan. Wala naman kwarta yan si Lawlaw na ano, pang sako-sakong bigas. Pilipinas. Yan, yes. Yan. Oy, napa-yes. Dahil ano, siyempre, kwarta yan mga kaibigan, donation yan eh. Principal Joric Asimuno, shoutout sa'yo. Si Jory. Sir Joric. Jory, kumusta na? Kumusta, Jory? Ito, mukhang mas na lalo gumat. Boss Alvin. Salamat po. Sa kalsada, yung po yung bigyan natin ng pansin na minsan hindi naaabot ng local government. Diba? Okay, yun. Yun ang bigat. Iaano na doon. So, ang pinalano namin para mas marami, na dapat Government. Meron daw silang project mga kaibigan, pakinggan na yung project ni Lawlaw. Diba? okay. Dapat nakatapos. Oo. Anong na rin dito? Di ba meron tayong project na dapat mamimigay tayo ng first sack? Oh, mamimigay daw ng ano, ng sako-sako mga kaibigan, per sack. Kung maganda yan, Lawlaw. Okay ako dyan. Pupurihin kita dyan pag yung nagbigay ka ng sako-sako. Di ba? Pakinggan natin mga kaibigan kung ilang sako yung pamimigay ni Lawlaw. Sa buong Metro Manila. Oh, sa buong Metro Manila mga kaibigan, mamimigay ng sako-sako si Lawlaw. Nako, siyempre, pag ang taong bayan na nakinabang dyan, siyempre, bibigyan ka ng credit dyan mga kaibigan sa pagbibigay mo ng sako-sakong bigas. Pabor tayo dyan, siyempre, kasi taong bayan ang panalo dyan. So, nagkaroon ng changes po doon. Ay! Anak ng patuloy, nagkaroon daw ng pagbabago. Ano kayo pagbabago mga kaibigan? So, ang pinalano namin para mas marami, ang mabigyan namin, yung mga kabang-kabang bigas, iaano natin, I-repack. Wala siguro nag-sponsor mga kaibigan. Walang naglabas ng kwarta mga kaibigan. Kumbaga, i-repack na lang mga kaibigan yung ano, yung sako-sakong bigas, i-repack na lang para magmukhang marami. O, di ba? repack. Pero, ang gagawin ko para matupad pa rin yun, ginawa ko 300 sacks of rice. Okay? O, 300 sack of rice. Aabangan natin yung mga kaibigan, ha? Yung 300 sack of rice na yan. Ang plano ko, yung 100 sacks of rice, gagawin ko ng 400 or 500 sacks of rice. Oh, gagawin na raw niyang 400 o 500 sacks of rice mga kaibigan. Tana, halos 1 milyon na mga kaibigan to. Tingnan natin mga kaibigan. Nako, siyempre involved dito sila MCM, sila Ann Ali, sila Ebing Calios, sila Kramer, o sino-sino pa dyan mga kaibigan na ano. O diba, wala kang ngak-ngak, magbigay kang ngak-ngak. Yung matuloy lang yung project natin dito na sa paligid, pinag-usapan namin sa Oh, akala ko ba 500 sakong bigas tapos dito na lang sa paligid. Ano ba talaga, Lawlaw? kanina eh. Para matuloy din, at least kahit 100 sacks of rice, makapamigay tayo dito sa paligid. 100 sacks of rice, naging 500, naging 100. O sige. Salamat po, Inayo po. Yan. Uy, salamat kagad si Alvin. Salamat. Maglabas kayo ng mga kwarta rin ninyo. Di ba? Yes. Ayun na, alam mo na, yun lang naman yung hiling ko sa'yo, yung security guy. Mamaya, paglabas ko, mabeng-beng na ang inay mo, mawala ka ng magandang inay. Anong ginanda mo? Ang ano pala nito mga kaibigan, para tuwing libre security mga kaibigan. Kumbaga, kasi ganun nga ito mga kaibigan, yung maraming mga kagrupo ito mga kaibigan na na mga hindi natin maalaman kung talagang involved sa vigilante killing mga kaibigan. So yun parang ni Lawlaw mga kaibigan, para marami siyang kasama, parang ganun. O di ba? Kunyari may mga bodyguard siya, may mga grupo siya na ganun pala yung style ni Lawlaw. Malabo naman yun, Nay. Hindi po mangyayari yun, Hindi po mangyayari. Kung nakatakda yan, mangyayari yan. Yung bang-bang na sinasabi mo, beng-beng. 2021 ngayon, baka nakakalimutan mo, Lawlaw. May hula sa'yo. Hindi mangyayari. Ayun. Sige po, boss. Ako po yung magluluto muna. Nay,
na Okay na. lang ako. Boss Mac, yun. Thank you, Tol George. Tinilang ko lang kung medyo magkahawig pa rin kami ni Boss Alvin kasi nagkita kami dun sa medyo konting ligo lang ang kulang po eh. Thank you, Boss Jorik. Salamat po, Boss Jorik. Salamat. Shout out sa 250 na nanonood. Thank you so much, Jory. Na nanonood. Ayun po, Uy, may 250 na nanonood mga kaibigan. Di ba? Yung kanila dito mga kaibigan, siguro mga 50 lang mga kaibigan, 53, mga 60 lang mga kaibigan, yung sila mga kaibigan. Lahat ng mga gadget nila naka-online, nakatutok dyan mga kaibigan. Tsaka yung mga ninja account nila mga kaibigan. Pag nag-live na si nga Pablo, yung mga account na mga puro nakatutok yan dyan mga kaibigan. Yung 200 dyan mga kaibigan, yung mga FLM mga keyboard warriors, saka yung mga ibang FLM na sumusubaybay dyan mga kaibigan, 'di ba? Naghahanap ng ng sasabihin nila. Ito may follow-up question lang po ako, sir. Puro question na lang, wala ba yung dyan? Wala bang Power Ranger? Ito naman kumbaga parang dadaling ko kayo sa isang sitwasyon. Kung sakali po na meron po kayong hawak ngayong pera, let's say ngayon ora mismo may hawak po kayo ngayong pera, 10 million pesos, saan niyo po ito gagastusin? Kung may hawak na 10 million, ang gagastusin? Magandang tanong yung mga kaibigan. Siyempre, number one po, babalikan ko po yung mga ITAS and dumagas na nangangailangan po ng eskwelahan. Kasi, actually, nung may... ITAS and dumagat na nangangailangan ng eskwelahan. Magandang project yun mga kaibigan, di ba? Yung ibubulsa kaya mga kaibigan, ilang kaya? Meron kaya mag-i-sponsor? Lapitan mo si Lawlaw, milyonarya yan eh. Mayaman yan si Lawlaw. Di ba? Talagang may-ari ng mga kumpanya yan, ang daming properties yan, ang daming pera yan. Hiritan mo ng isang eskwelahan para dun sa mga indigenous community ng Pilipinas, di ba? Hiritan mo si Lawlaw. O yan, hiritan mo yan sila Ngak-Ngak Diablo, di ba? Tsaka yung mga 14 Judas. Hingian mo ng ng donation para maipatayo yung eskwelahan na yan. Puntahan kami dyan sa Dumagat. Talaga Dumagat, okay. na maputik ang lugar at kailangan mas maging polish pa po yung eskwelahan na meron sila doon. And number 2, yung tubig. Alam niyo po ba sa Dumagat, sa pupunta ako dyan, sila daang milyon mga kaibigan na kailangan yung pang-gobyerno ng mga kaibigan yung project dito po yung nangangalaga sa watershed. Sila po yung nangangalaga dun sa mga Sangat Dam. Sangat Dam sa Tagaray, Bulacan. Sila po yung nangangalaga ng watershed. Pero napaka-ironic na sila yung nangangalaga ng watershed pero wala silang malinis na tubig. So, sa yung government matter yan, puta, dumudadalahin yung kwarta mo na kung 10 million, laka na kwarta. Sabi, ang sakit ng mga tao, may medical issue kami doon, kasi tungkol sa tiyan, diarrhea, etc. Kasi nga, wala silang malinis na tubig. So, yun po mga pagdadalang ko ng pera. And then, syempre, itutuloy po natin yung project natin ng Heart of the People at CSC Lingkod Bayan. Pagpapatuloy po natin ang pagbibigay ng mga medical at relief goods sa ating mga nangangailangan na kapwa. Kailangan po ng tulong talaga ng mga ITAS sa Dumagat. Ayun. O, di ba? Hingian mo sila Ngak-Ngak. O, di ba? Hingian mo yung mga yan, sila Lawlaw. Napaka selfless ng inyong sagot kasi hindi po kayo selfish talaga. Yan po ang talagang hinahanap namin sa pagiging pandemic hero. Si Ngak-Ngak ko kaibigan, hindi talaga mabubuhay ng walang pandemic hero mga kaibigan. O, di ba? Tinrider nila yung lehitimong pandemic hero natin mga kaibigan, di ba? So ngayon, ang gagawin nila, gagawa sila ng sarili nilang pandemic hero mga kaibigan. O, di ba? Sa katauhan nito ni Alvin. Ako, anak ng patuti, puro walang bilang. Yan, pwede nyo naman sabi, mag-around the world ako. Pwede kong ipangsugal sa casino, pwede kong gastusin sa ibang bagay, pili ko sports car, pero ang sagot niyo po ay... Siyempre, paano, kung isasagot niya, hindi walang magdo-donate. O, anak ng patuti ka naman Ngak-Ngak, kung gamitin mo nga yung kukote mo.
para pa rin po sa ibang tao na pagtulong pa rin po. The best po talaga kayo po, Kuya Alvin. And you will see, no, ma'am, the difference is the humbleness. Opo, opo. The humbleness na meron ang batang to. Opo, opo. Humbleness ba? Paano yung yung akusasyon ng ng Manila Police District na sangkot ito sa vigilante group, mga kaibigan, at saka sa pangingikil dun sa mga extortion dun sa mga garbage collector, mga kaibigan. Yan pa yung matinong tao. Saka ba't sinasabi niyong abogado? Hindi naman pala abogado yan. Ibang katauhan pala yung Alvin Constantinong abogado, anak ng patuting kay mga sinungaling. Sa Manila, marami rin po tayong talagang pwedeng tulungan. Kaya lang, syempre, masyado na tayong urbanized dito sa Manila. Nakakalimutan po natin yung mga nasa putok, yung mga ITs. Masyado na urbanized sa Manila o mainit sa Maynila dahil may mga aligasyon laban sa inyo. Ulul mo. Natin, kailangan din po talaga nila ng suporta. Hindi pa that kind of money. Talagang wala ka talagang sarili mong podo, iaasa mo lang. 'Di ba? Paano ka magiging hero? Isugal mo muna lahat kung ano yung meron ka. Yung katulad nung ginawa ni Apo Lakay namin na talagang uubusin niya lahat kung ano yung meron niya kahit walang matira para sa kanya para makatulong sa sambayan ng Pilipino. Yun ang katangian ng isang pandemic hero. Hindi yung iaasa mo sa donation, may pambulsa ka pa dyan, siyempre may pambigay ka pa dyan sa mga bata-bata mo dyan. Wala po talaga akong paglalagay niya kundi dun sa mga IPs po natin, mga indigenous. Alam niyo yun, yung libreta ng banko for all the projects. Kasi makikita mo, diretso sa tao. Opo, tama po. Talagang diretso sa tao dahil kasi dumadating mga kaibigan, kahong-kahong testo. O sabi, mag-donate ka naman sa amin, hingi kami ng tulong sa inyo. Wala sigurado mga kaibigan na nagdo-donate ng cash dito, mga kaibigan, kaunti lang. Kunyari may nagdo-donate ng binigyan mo bigas, o bigyan mo 2 sakong bigas, 3 sakong bigas, hindi pera. Di ba? Diretso talaga sa tao. Makikita mo talaga in your own eyes. Makikita mo talaga. Tingnan nga natin ulit mga kaibigan. Makikita daw talaga in your own eyes. Makikita pa ni konti, ha? Kahapon pawis na pawis yung batang yan. Pawis na pawis yan, pero siya pa talaga yung nag-ay sa mga tao. Ba't hindi mo pinunasan, lawlaw? Naku, pag ginawa mo yan, puta, sasambunutan ka ni Boy Abunda. Pag nagselo sa'yo si Boy Abunda, yari ka, lawlaw. More blessing. Pero mukhang yummy pa rin. Huwag kayong alis yan, ha? Mukhang yummy pa din daw. Nagdanasa yata mga kaibigan si Lawlaw dito. Kumbaga, gagawin niya ang lahat. Himurin lang ang kanyang lawlaw. Anak ng patuting. Baka po nangangailangan kayo ng yaya. Tagalagay ng pin po sa likod. Marami pong mag-a-apply dito sa baba. Talaga marami mag-a-apply dyan sa baba. Dyan yung mga nagmumurang kamyas. Andyan si Ali. Naku, padadalahan ka rin dito ng mga picture. Si Ebing Calio. Si Kramer. Si Ali. Sino pa ba? Si MC. Ang dami mo dyan pwedeng bauto. Tama na mga kaibigan. Diba? Yung sinasabi ni kitang-kita daw talaga yung pamimigay mga kaibigan, no? Iyan lahat yung mga pamimigay mga kaibigan, no? Mga gamot, di ba? Sponsor yan mga kaibigan, no? Di ba? Medical mission. Di ba? Ayan, ayan yung mga lumang damit mga kaibigan na pinamimigay sa mga tao. Ayan, no? Mga damit, dumating yung tulong ng mga damit, nire-repack nila ngayon mga kaibigan, pinamimigay. Ayan mga damit, mga damit, talaga, mga relief good nga mga kaibigan, okay tayo dyan. Medical mission, ayan, kitang-kita nga talaga, kitang-kita talaga mga kaibigan, kitang-kita talaga mga kaibigan, ang daming litrato mga kaibigan, ang dami pala talaga ng pinamigay nito mga kaibigan para maging pandemic hero nila mga kaibigan,
Ang dami talagang pinamigay. Ayan, no, nako, talaga namang sako-sako mga kaibigan, no. Nakita niyo yan, no. Sako-sako ng mga relief good mga kaibigan, tapos nire-repack nila, o tigda 2 t-shirt o 1 t-shirt, o diba? Nako, ito basura yata to, cleaning campaign yata yan mga kaibigan. Ayun, ito pa yung sesto mga kaibigan, sesto gang. Mga in-sponsor mga kaibigan, no. Bago ipamigay mga kaibigan, nagpa-picture muna yung grupo. Diba? Yan ang pandemic hero nila mga kaibigan. Pa-picture sa mga lespo. Pa-picture sa mga mga cleaning drive. Wala na. Ayan lang ulit. Ayan, no. Face mask mga kaibigan, sasabon pa rin, gamot pa rin, vitamins. Ayun, ako, ang daming pinamimigay mga kaibigan, no. Ako, ito na naman, ulit na naman. Wala na. Ano yung sinasabi mo, lawlaw, na nakitang-kita ng mga mata mo yung mga pinamimigay, yung mga ayudang pinamimigay sa mga sambayan ng Pilipino. Di ba? Kasi inaano nyo nga, gumagawa nga kayo ng sarili ninyong pandemic hero, di ba? Magpakita naman kayo ng maraming ano ba yung wala na, yan lang naman yung picture, yan ang galing mismo sa grupo nila, maitatapat mo ba yan sa isang Francis Leo Antonio Marcos Lawlaw? Mahiya-hiya ka naman, di ba? Ibenta mo na kasi yung resort mo, ibenta mo na yung yung kung ano man dyan yung mga nailik mong lupain, tapos ubusin mo lahat ng kakayumanitarian, mamigay ka ng ng mga 1,000 kaban na bigas, 500 kaban na bigas, di ba yung mga ganun, di ba? Yan ang aabangan namin sa inyo, di ba? Pandemic hero ka mo, sabi mo di ba? Tingnan natin, ang haba na pero kay ngak-ngak mga kaibigan, walang super chat mga kaibigan, di ba? Yan naman, galing sa bulsa ninyo, di ba? Kasi nga sinasabi sa inyo, hindi nyo kaya ang FFCI worldwide. Dahil kami rito, nagkakaisa kami, di ba? Lahat kami dito nagkakaisa sa Mayaman Challenge ni Francis Leo Antonio Marcos. Lahat kami dito sa buong mundo, di ba? Nagsusuper chat kami, naglalaan kami ng konting budget para i-super chat o para i-share sa ating mansyon, di ba? Ngayon lang ako hindi nakapag-share. Itong huli, magsishare sana ako, natikitan ako mga kaibigan, di ba? Nakwento ko nga na $79 mga kaibigan, no? Plano ko sana ron, yung mga $20 mga kaibigan, ipapalipad ko sana para pandagdag din, kaso wala. Baka sa susunod na linggo, pag naka-tempo tayo ng ng overtime ng Sabado, papalipad tayo ng $10, $20, mga ganun. Di ba? Minsan lang ako magpalipad, di ba? Ayoko naman yung gawin kong $2 ng marami. Isang beses lang, kunyari, mag-super chat ako sa 1 linggo, o kaya sa 2 linggo lang isang beses, o isang beses na $10. Di ba? Yun ang kaya nilo lumigil, di ba? Wala ipagmamalaki ito mga kaibigan, kasi may mga involvement to sa mga hindi magandang di ba? Gumagawa sila ng sarili nilang pandemic hero na wala namang bilang mga kaibigan, di ba? Walang K, di ba? Walang napatunayan mga kaibigan. Di ba? Puro puro mga volunteer group lang ito mga kaibigan na di ba? Nasasangkot pa sa mga hindi maganda. Paano ngayon yan, lawlaw? Hindi mo kami kaya. Ngak-ngak, hindi mo kami kaya. Di ba? Magsama-sama pa kayong 14 hudas. Wala naman kayong mga bilang na. Di ba? Kami na lang mga small vloggers na pumapansin sa inyo. Di ba? Pasalamat kayo, napapansin pa namin kayo. Abiyag Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Kitang-kita sa gawa. Hindi mapapasinungalingan ang pagiging bayani mo, Francis Leo Antonio Marcos. Abiyag ka, Apolakay.